Hey yo, what up guys? Nandito na ulit tayo para sa continuation ng ating SolidWorks tutorial series. Ngayon, ituturo ko ang assembly feature ng SolidWorks. Simulan na natin. Una ay gagawa tayo ng part. Gawin lang natin siyang simple. 10 by 10 na plate. 5 or 2 mm thickness. And then, lagyan natin siya ng dalawang butas. Ito ang gagamitin nating style ay ganito. Lalagay tayo ng reference na lines. Tapos, i-hide nyo lang. Tapos, sketch lang kayo ulit. Mas maganda yung meron kayong mga reference line para kung sakaling mag-a-adjust kayo ay mababago. Pwede rin nyo rin gawing i-click nyo to sabay control and then click nyo yung isang circle. Lagyan nyo ng relation na equal. So, sa tuwing babaguhin nyo to, kasabay na yon. I-extrude natin. Extrude cut. True. Tapos, i-hide nyo lang to. Right click. And then, hide. Ito yung kanyang, sabihin natin, plate A. Save natin. Plate A. Tapos, gawa tayo ulit ng isa pa. New part. Sketch. 10 by 10. Oops. 2 ang height. Tapos, gawa ulit tayo ng reference. 6 by 6. Then, circle. Ulitin lang natin siya ulit. Palitan natin to ng thickness. Plate B. Palitan natin siya. Gawin natin siyang 1. Ngayon, para mapagsama natin, ma-assemble natin yung dalawang plates, ang gagawin natin is, dito sa taas, make assembly from part. Then, select nyo lang kung alin yung gusto nyong gawing base. Pwedeng dalawa, okay. And then, ito pa yung isa. Makita nyo magkaiba yung thickness ng ating plate A at saka, nagdoble ang plate B. Mag-a-add kayo. Ito sa insert components, plate A. Yeah. And then, ang gagawin natin is, sa keyboard ay pindutin nyo S, may labas doon na mate, or this one, mate. May depende na sa assembly na, depende sa figure nyo kung paano nyo sila pag didikitin. Pwede nating i-mate yung dalawang circle, dalawang hole. Pag nag-mate yan, naka-concentric, enter nyo lang. Ibig sabihin, hindi na yun nag-mate na yung dalawang line. Tapos, para hindi na siya gumalaw, pwede rin nyo rin i-mate yung kabilang hole. Magiging movement lang niya is vertical, XY. Ngayon, ang gagawin natin is, if flat na natin itong dalawa, mate nyo lang ulit.
Click nyo yung mate. And then, kung gusto nyo may specific na clearance, click nyo to. Set nyo muna ng 0. And then, pupunta kayo yun sa advanced mate. Pag nasa advanced mate na kayo, punta kayo sa maximum value. Ilalagay nyo ay 10. Or yung value na gusto nyo. Enter nyo lang. Enter. And then, check. So, pag nagagalaw nyo to, pag lapat niya dito, hindi nyo na siya madadrag pababa. And then, kapag itataas nyo, meron siyang 10 mm na movement. Na-adjust yun ulit. Balik lang kayo sa mate. Tapos, right click, edit feature. Adjust nyo lang to. Adjust nyo lang to. Yan. Makita nyo. And then, after nyan, kung hindi naman concentric yung holes, kung gusto nyo yung surface, delete natin. Mate lang ulit, i-click nyo yung surface na to. And then, i-click nyo yung surface na parallel sa kanya. Lagay dito. Coincidence, parallel, mahalin dito sa dalawa. And then, check nyo lang. Ibig sabihin, ito ay gumagalaw vertically ng 10 mm. Ito ay freely, horizontally, pero nakalimit siya dito sa surface na to. Para naman malak nyo, mate nyo lang ulit yung kabilang surface. Yun na ulit yun. At ganun lang kabilis ang ating assembly tutorial. Sana may natutunan kayo. Hanggang sa muli at sa susunod na video, huwag niyong kalimutan i-like at i-follow ang ating page. Peace!